Isa, dalawa, tatlo. Now behold, I myself am bringing the flood of water upon the earth, to destroy all flesh in which there is the breath of life from under heaven. Everything that is on the earth shall perish. Next. But I will establish my covenant with you, and you shall enter the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong maupo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Yung mga ate po ba, bagong ano lang sa Saudi? Bagong dating lang po sa Saudi? Or matagal na po? Bagong dating lang. Amen. Praise God, no? Amen. 3 weeks. Amen. So, sino po yung wala pa pong asawa, hindi pa po kinasal? Yung hindi pa po kinasal. Amen. Ang dami. 5, 6, 7 yung hindi pa po nakasal, no? Amen. Amen. So, sino yung may mga asawa? Yung kinasal na? Amen. Praise God. Tayo po mga kinasal na, no? Amen. Marami-rami na rin tayo mga kinasal na. Amen. So, nakaka-bless, no? Amen. So, ang mensahe po ng Panginoon is about the story of Noah. Malamang alam na po ng lahat, familiar sa atin, no, ang story of Noah dahil bata pa lang tayo, ano na to eh. Story na to eh. Amen. Maraming mensahe ang pwedeng makuha sa message na ito. Ngayon po mga kapatid, no, tayo po ay mag-start ng mensahe ng Panginoon. Ang title po ng salita ng Panginoon sa araw na ito ay God's Plans for Family. Amen. So, ano ba ang plano ng Panginoon sa bawat families? Amen. During that time, from the beginning, in the beginning pa lang, no, nung pag ano pa lang kay Adan pa lang at kay Eva, ay meron na pong in-establish ang Panginoon. From the beginning, in the beginning pa lang, no, nung pag ano pa lang, nauna po kay Adan pa may echo ako. Amen. Nauna pong binuo ng Panginoon ng family. Bago pa yung government, bago pa yung House of Representative, bago pa yung Senate, yung barangay, nauna na po na inutos ng Panginoon na sabi niya kay Adan, humayo kayo at magpakarami. You should build a family with Eve. Amen. Inutos na po ito ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, dito sa story of ni Noah, meron po tayong 5 pagtatalakayan sa araw na ito. Amen. Una po, sabi dito, alam na po natin yung tanong po, no, di ba alam natin na si Lord po ay nagpadala ng flood, baha. Amen. So bakit kaya nagpadala si Lord ng baha sa nung time na yun sa panahon ni Noah? Do we have any idea bakit kaya nagpadala ng flood ang Panginoon? Dahil evil of people, dahil sa kasalanan. Amen. Pero alam niyo po ba bakit? Dahil may ghost project po nung time na yun. May flood control. Amen. So, amen. Joke aside, amen. So, ibig sabihin yung ghost project, ito po yung kasalanan ng mga katauhan nung time na yun, mga kapatid. Amen. During that time, meron ng baha pala. Amen. Hanggang ngayon sa Pilipinas, meron pa rin baha. Amen. Next po, unang tatalakayin po natin sa araw na ito is God's judgment. Amen. Nagpadala ang Panginoon ng baha nung time na yon. Bakit? Dahil makasalanan. Amen. Makasalanan ng mga tao na yon. There's a violence, there's a crime nung time na yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, huhusgahan niya ang sangkatauhan. Amen. Sabi sa verse 17, Now, behold, I myself am bringing the flood of water upon the earth. Sabi niya, dadalhin ko ang flood ng water upon the earth. At inutusan niya, alam natin yung story nito, no? Inutusan niya si Noah na mag-build ng ark. Amen. Bakit? To save Noah and his family. Saka para madala ang mga animals, ibang animals, doon sa ark at magkaroon po ng mga buhay pang animals. Amen. Next po, kung babasahin po natin sa verse 13, sabi dito mga kapatid, no,
Then God said to Noah, "The end of humanity has come before me. For the earth is filled with violence because of people, and behold, I am about to destroy them with the earth." Talagang gusto niyang gunawin ang sanlibutan. Amen? Ang lahat. Dahil sa kasalanan. Dahil sa Ghost Project, dahil sa flood control. Amen? Kung isipin po natin noong time na yon, talagang makasalanan ng tao. At nakitaan niya si Noah ng faith. Nakita niya yung faith. Si Noah is faithful nung time na yon. Amen. Kung babalikan natin yung sabi dito, now behold, I myself am bringing the flood of water upon the earth. So sabi dito, no, sinabi niya dito, I myself. Talagang siya po ang nagpadala ng baha, hindi po yung dahil sa kakulangan, sa kamalian ng government. Amen. Hindi po dahil doon, dahil po sa kasalanan po ng tao. Amen. Ngayon pa ang nangyayari ng panahon na yon, may families, maybe their families are broken. Amen. Maybe maaring nung time na yon lahat ng kasalanan ay nangyayari. Amen. Violence, crime. Amen. Lahat po na nangyayari ng time na yun, kaya galit na galit ang Panginoon, galit na galit ang Diyos sa sangkatauhan. Pero hindi alam niyo po ba, there's a mercy na inano ang Panginoon dahil hindi niya nilahat, no, dahil gusto niya pa rin i-save ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Noah. Amen. Nagbigay siya ng warning. Hindi lang nagbigay ng warning, nagbigay pa siya ng pagkakataon na makagawa si Noah ng ark. Amen. Alam niyo, that time, kung ako si Noah, paano kaya uulan nung time na yun? Because that time, no, hindi po umuulan. Hindi pa po sila nakaranas ng ulan. Amen. Magtataka ka siguro kung ikaw, kung hindi ka si Noah, kung kulang yung faith mo, magtataka ka paano uulan. Tapos gagawa ka ng napakalaking ark. Amen. Pagtatawanan ka ng mga tao nung time na yun. Pero sa faith niya, naniwala siya. He believed sa salita pa ng Panginoon. Amen. Next po. Amen. Pangalawa po, the promise of covenant. Amen. Doon po hindi lang po nagbigay ng warning or judgment ang Panginoon, no. Nagbigay rin pa siya ng promise ng covenant kay Noah. Amen. Ibig sabihin covenant, ito po yung promise ng Panginoon sa kanyang faithful servant na si Noah. Amen. Sabi ito sa verse 2. Verse 18 pala. But yung naka-highlight na red, no, mga kapatid. Genesis chapter 6 verse 18. But I will establish my covenant with you. Sabi niya kay Noah. Amen. Talagang nung time na yon. Amen. Talagang nung time na yun, no, nag-promise siya kay Noah. Amen. Dahil nakakitaan niya si Noah ng faithfulness. Tayo mga kapatid, sa oras po ba ng flood, sa oras ng problema, ano po ba yung ginagawa natin? Marahil sa atin o sa family natin, meron ditong kakaasawa pa lang, meron ditong broken hearted, meron ditong hiwalay, merong single pa lang, mag-aasawa pa lang. Amen. Dito marami tayong dinaranas. Amen. Marami tayong problema. Ako, kakabakasyon ko lang, kakabalik ko lang. Ang hirap umalis sa Pilipinas na makikita ko yung baby ko, 1 year old pa lang. Aalis ako. Talagang mabigat sa loob. Amen. Pero kailangan ko magtrabaho, kailangan ko mag-provide para sa family ko. Hindi lang physically, hindi lang financially, also spiritually, kailangan ko i-provide sa family ko. Because that is ito yung utos ng Panginoon. Kailangan i-provide natin ang salita ng Panginoon sa ating family. Amen. Ito po yung mga covenant. Alam niyo po ba mga kapatid, no? Ang covenant ng Panginoon kay Noah na siya po ay maligtas
along with his son and wives, kasama ang kanyang mga anak at marahil ang kanyang mga kaapu-apuhan na. Amen. Ang covenant po, marami pong covenant ng Panginoon. Pareho po covenant niya kay David, covenant niya kay Abraham. Amen. Next po, sabi dito, no, for the promise is for you and your children and for all who are far away, as many as the Lord our God will call to himself. Acts 2 verse 39. Amen. So sabi dito, for the promise is for you and your children. Kasama ang yung mga anak. Amen. Ang promise po ng Panginoon kay Noah, hindi lang po sa kanya, kundi pa maging sa kanyang anak. Pero sinearch ko to hinanap ko kung ang mga anak ba ni Noah is also faithful. Hindi po na-mention sa Bible, no? Ang minention na lang talaga sa Bible na nakitaan niya si Noah ng faithfulness. Amen. Yun po ang sinabi sa Genesis chapter 6, no? Na nakitaan niya si Noah, kaya po pati na rin po ang kanyang family ay nakaranas po ng blessings na nagmumula sa Panginoon. Amen. 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 Sa ano po tayo? Next po tayo, no? Amen. Pangatlo po. Amen. Ang pangatlo po is the call to enter the ark. Noah's Ark. Noong time na yun, no? Tiyatawag po ng Panginoon si Noah na pumasok sa arko. Amen. Dahil nung time na yon, there will be a judgment sa sangkatauhan. May baha na darating. Bakit? Dahil ang sangkatauhan ay makasalanan nung time na yon. Maging ngayon, sa panahon natin, di ba? Sobra na yung kasamaan. Palagay ko mas malala nga ngayon kasi kahit sa cellphone na lang makakakita tayo ng kung ano-ano na lang. Amen. Sa Pilipinas, tignan natin yung corruption, grabe. Amen. Drugs, lahat po ng bisyo na sa Pilipinas, kung makikita mo sa mga daanan, meron po mga prostitution, mga inuman, beer house. Lahat po ito ay worldly, nagawa ng kaaway para i-distract tayo. Amen. Ngayon dito si Noah, tinatawag na Panginoon to enter the ark. Next po, quotes sa verse Amen, verse 18 pa rin. Amen. Sabi dito, no, yung naka-highlight ulit na red, mga kapatid. Genesis chapter 6 verse 18. And you shall enter the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Amen. Ito po yung promise ng Panginoon, no, na makakapasok si Noah, siya at ang kanyang mga anak. Amen. Pati ang kanyang asawa. At hindi lang yung mga anak yan, no, pati ang asawa ng kanyang mga anak ay makasama sa makapasok sa Noah's Ark. Ini-invite po ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, no, tayo po na makasalanan or tayo po na tumanggap sa Panginoon, maaring ma-bless, maaring madaluyan ng blessings ng Panginoon ang ating pamilya, ang ating asawa, ang ating magiging asawa, doon po sa wala pang pamilya, wala pang asawa, wala pang mga anak. Amen. Ang ating mga anak. Ano po bang plano ng Panginoon sa family? Ito po yung plano ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo po ay pumasok sa arko na ito. Amen. Babasahin natin yung sino nakakaalala ng story ni Paul and Silas? Alam po ba natin? Amen. Paul, Silas, nasa kulungan sila. Amen. Napakarami din pong message ng story na to, no, na kung saan na sila po ay nakulong. Amen. And nung nasa kulungan sila, ipaparaphrase lang po natin, mas maganda po talaga na basahin po natin. Let's paraphrase this one. Sabi dito,
sa story, no, nang nakulong si Paul and Silas, sila po ay umaawit ng papuri para sa Panginoon. Amen. Ngayon po, habang umaawit sila, ang mga tanikala ay ang tanikala, yung mga posas, nakalag, ang mga pintuan ng kulungan ay bumukas noong time na yon. And that time, no, pagdating ng guard, may jail guard. Nagising yung jail guard. Amen. Nakita niya ang mga pintuan is bukas na. Ngayon noong time, nung panahon ng Roman Empire, pag ang jail guard ay pag ang preso ay nakawala, ang mananagot ang jail guard. Maaring mamatay po ang jail, papatayin po talaga ang jail guard. Maaring i-torture pa siya or ano man. Amen. Ngayon po, nung makita ng jail guard na ang pintuan ay nakabukas na, anong pong ginawa ng jail guard? Gusto niyang patayin ang kanyang sarili. Kasi natatakot siya kung anong mangyayari sa kanya. Kasi ay iniisip niya, nakatakas na sila Paul and Silas, pati na rin po yung ibang mga preso. During that time, talagang kinakabahan na siya. And ang sabi po ni Paul and Silas, wag mong gawin yan dahil nandun sila Hindi sila lumabas, pati yung ibang preso na maaring lumabas at tumakas, hindi po lumabas. Ano pong sinabi ng guard? Ano po ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Ang sabi ni Paul and Silas, dito po sa Acts 31 na po tayo. Sabi dito, they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Praise God. Amen. Kung panghahawakan po natin ang salita ng Panginoon, talagang napakaano po, no? Ako po, nakaranas po nito. I believe in this word. Pinanghawakan ko pa ito nung una ko palang makilala, year 2016, 2017, nang bago pa lang po ako dito. Nakita ko na po itong word na ito And pinanghawakan ko po ito. And totoo po, tumanggap po ang asawa ko sa kapurihan po ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Dahil ako po ay nakarinig, nakakabasa ng kanyang salita. At pati rin po ang aking anak ay nagsaserve po sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, no? Kung tayo po ay tatanggap sa Panginoon Jesus bilang ating tagapagligtas, malaki po yung chance na ang family po meron po na maaari pong madaluyan ang ating asawa, ang ating magiging asawa, ang ating magiging anak ng salita ng Panginoon. Na maligtas po. Pero okay na ba na tayo na yung tumanggap at ang ating pong asawa masasama na ba? Masasave na ba? Totoo, ganun ba? Hindi. May kailangan tayong gawin mga kapatid. During this time, sabi po dito sa verse 32. Tignan po natin, no? Acts chapter 16 verse 32 and 33. Sabi dito, and they spoke the word of God to him together with all who were in his house. Kinausap ni Paul and Silas. Ibig sabihin, nag-share sila ng salita ng Panginoon. Amen? Ng word of God. Kasama ang family ng jail guard na tumanggap sa Panginoon. And he took them that very hour at that of the night and washed their wounds, and immediately he was baptized, and he and all his household. Sabi dito, no, he and all his household. Ibig sabihin, tumanggap yung jail guard, pati ang kanyang asawa, pati ang kanyang anak ay tumanggap. Hindi po na yung jail guard lang tumanggap at ligtas na yung kanyang asawa at kanyang anak. Hindi po pwedeng, hindi po ganun. Because hindi po ang salvation po hindi po doon sa asawa niya, hindi po doon sa jail guard. Ang salvation po ay matatagpuan sa kanino? Sa Panginoong Hesus. Amen. Sabi kanina, if you believe. Amen. Believe in the Lord Jesus,
and you will be saved. You and your household. Amen. Ganun po. Kaya kailangan po nating gawin ang ating obligasyon na i-share ang salita ng Panginoon. Kung tayo po ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya dito po sa church na ito, mga kapatid, no, meron tayong pag-aaral. Meron tayong discipleship. May mga nag-aaral po ngayon dito ng discipleship. Meron tayong, anong tawag sa leadership natin ngayon, coach? Leadership din? Amen. Leadership. Meron leadership. Pagkatapos po ng discipleship, meron pong leadership. Amen. Ngayon, lahat po ng tumatayo dito, lahat ng nagtutugtog dito, lahat po na ginagamit sa pulpit is nagdumaan po ng discipleship sa kanang leadership. Kasi kailangan nating malaman ang salita ng Panginoon. Kailangan nating matutunan ang salita ng Panginoon. Amen? Ngayon, as parents, as believer, kailangan natin, mga kapatid, no, na pumasok sa arko. Actually, mga kapatid, no, that time, si Noah po, nung time ni Noah, the call to enter the ark. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, Jesus is calling us to enter Him. To accept Him as our Lord and our Savior. Tignan po natin sa mayroon pa po, no, 34, verse 34, sabi dito, and He brought them into His house and set food before them, and was overjoyed since he had become a believer in God together with his whole household. Yun, amen. Clear ang sinasabi ng salita, mga kapatid, no, na yung jail guard ay tumanggap, naging believer siya ng Panginoong Hesus. Amen. Along with his whole household. Tumanggap din po ang kanyang anak, ang kanyang asawa sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Hindi lamang po yung jail guard. Clear po ba sa atin, mga kapatid? Amen. Ngayon, kung tayo po ay nakarinig ng salita ng Panginoon, praise God, kung tayo po ay handang tumanggap sa salita ng Panginoon, handang tumanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas, purihin po ang Panginoon. Dahil, mga kapatid, no, wala pong perfecto. Sabi po sa salita ng Panginoon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil lahat po tayo makasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Savior. Sabi po sa Romans 6:23. Amen. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. At tayo po ay kung tayo po ay tinawag, tayo po ay makakaranas ng kaligtasan ito. Ng buhay na walang hanggan. Amen? Ngayon, next po, sabi po dito sa pang-apat, amen, huwag kayong matulog agad at dalawa na lang po. Huwag kayong antukin. Amen. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Sabi dito, Jesus Christ, our ark of salvation. Ito po ang magandang balita. Amen. Na ang Panginoon po ay ang ating ark of salvation. Nung panahon na yon, merong Noah's ark, meron tayong Panginoong Hesus that gave His life on the cross for us sa ating mga kasalanan. Amen. Ngayon sabi dito, no, ng Panginoon, kung yung Noah po, Noah's Ark, meron din pong pintuan, natural. Paano sila makakapasok kung wala yung pintuan, no? Amen. Meron din bintana. Ngayon dito po, sabi po ng Panginoon sa John 10, chapter 10, verse 9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Sabi niya, siya po ang pintuan. Now, this time, God is calling us to enter. To accept Him as our Lord and our Savior. Amen?
Sabi dito, no, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. Ngayong time na buhay pa tayo mga kapatid, this is the time na para i-accept natin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Maaaring sasabi po ng mga bago, no, kilala ko naman ang Panginoon. Ganon din po ako dati. Sabi ko, kilala ko ang Panginoon. Ang tanong, kilala ba tayo ng Panginoon? Yun po yung question. Meron ba tayong personal relationship sa Panginoon? Amen. Praise God po sa nag-amen. Amen. It means yes. Ngayon mga kapatid, no, pag sa mga lalaki, nung nangliligaw tayo sa ating asawa at sa ating magiging asawa, anong ginagawa natin? Kaya nagbibigay tayo ng time. Tama? Nagbibigay tayo ng time para bakit? Para makilala natin ang ating magiging asawa. Ngayon tayo ang mga ate, mga babae, anong ginagawa natin pag may nanligaw sa atin? Binibigyan din natin ng time sa pag magde-date. Bakit? To know him more. Tama? Napakilala natin yung makakasama natin habang buhay. Kasi pag kinasal na tayo, sabi po ng salita, hindi na po tayo pwedeng maghiwalay at pag-asawa ulit habang buhay pa ang ating asawa. Yun po, biblically ang nakasulat. Amen? Kaya nga kami dati nung nag-aaway kami ng asawa ko, sabi ko pag naghiwalay tayo, hindi na ako mag-aasawa. Hindi ka na rin pwede mag-asawa, sabi ko sa kanya. Kasi yun yung utos ng Panginoon eh. Pero hindi po kayo maghiwalay. Hindi po maaaring mangyari yun. Amen. Because we have God. Amen. Kung ang Panginoon po dapat ang sentro ng family nyo, is napakaganda po ng ng pagsasamahan ng mag-asawa. Ganun po, no, nagbibigay tayo ng time. Ganun po din dapat tayo. We should give time for the Lord. Napakahalaga po na to. Ngayon, salamat po dahil tayo po ay nandito. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng time to hear His word. Alam po nyo, nagagalak po ang Panginoon pag ganun po yung puso natin, no, na tayo po ay handang makinig sa Kanyang salita. Amen? Amen. Last na po tayo mga kapatid, no? Amen. Building a family Christ-centered. Amen. Talagang ano po ba yung plano ng Panginoon sa family? Gusto ng Panginoon na mag-build tayo. Doon po sa mga binata, bagong asawa, sa mga ate, gusto ng Panginoon na mag-build tayo ng Christ-centered. Kasi kung makikita nyo yung 16 years old pa lang, buntis na. Mga pinsan ko dati, 16 years old pa lang, may anak na. Pagka next year, buntis na naman ulit. Hindi pa sila kasal ng pamangkin ko sa taga-Pasig. Talagang ang bilis. Nag-aaral pa lang ng high school, buntis na. Nakakagulat yung panahon, no? Mas kung iisipin natin, no, mas nung panahon ni Noah, parang mas pa ngayon eh. Mas malala pa ngayon. Buti na lang nangako na yung Panginoon na hindi na gagawin ulit yung flood, yung baha na nangyari sa panahon ni Noah. Nangako ang Panginoon. Pero may baha pa rin, no? Ngayon dahil to yung sa mga ghost project to eh, kaya may baha. hindi na yun dahil sa hindi na dahil sa Panginoon. Amen. Ngayon sa panahong ito, ano ubang ginagawa natin? If we are Christ-centered at maturuan po ang family natin, maabot ng blessings, malaman nila na mali ang ginagawa na to. Amen. Praise God. Kailangan po may gawin tayo. Sabi dito, no, sa 1, meron naman tayo ulit 4 na pagtatalakayin. Amen. Pero maikli na lang ito, no? Amen. Sabi dito, build with word of God. Amen. Paano maging Christ-centered ang family natin? Build with word of God. Paano natin makikilala ang Panginoon kung di po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng relationship sa Panginoon? Amen? We have to
Read the word. Amen. Huwag kayong mahiya mga kapatid, no? Sa mga bago, sayang no, kung may chance, sana ang ganda pong mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil kung tayo po, if we depend on ourselves, hindi po tayo makakapagbasa. Ako po, hindi po ako nakapagbasa dati. Pero nung nag-aral pa ako dito ng discipleship, talagang na-open yung mind ko kung gaano ako makasalanan talaga. Kung ano yung nasayang na waste na years ng buhay ko sa worldly. Kaya po, kung gusto po nating i-build, alam niyo ba na nag-asawa kami ng asawa ko, pareho kaming, yung asawa ko po is napakahirap din po, no, kasi ano siya eh, anong tawag niya, may sagrado kandado katoliko daw siya nung dati. Nung early morning, they are doing rosary at 5 a.m. 3 a.m. I think, sa Tagalate siya eh. So there's may berhen doon sila na sinasamba sa Leyte. So yung lola niya is devoto. Kaya po napakahirap din po, no, pero pag sa sarili natin, hindi po talaga natin kaya. Without Jesus, kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Kailangan nating malaman ang salita ng Panginoon. Paano natin masishare sa ating asawa, sa ating magiging asawa, sa ating mga anak ang salita ng Panginoon kung hindi natin alam ang kanyang salita? Amen? Ngayon, kailangan nating magbigay ng time, kailangan nating magbasa ng kanyang salita. Pangalawa, sabi dito, seal it with prayer. Importante din po ito mga kapatid, no? Ang prayer po natin, ito po yung time natin sa Panginoon. Yung prayer po natin dito, iba po ito Pag nag-pray tayo dito, minsan nga, di ba, kanina nag-invite si teacher, si Pastora Beng na mag-pray tayo, na humingi tayo ng kapatawaran. Dapat nag-pray tayo, hindi yung makikinig lang tayo sa kay Teacher Beng. Dapat nag-pray din tayo na Lord, that we should ask forgiveness sa ating mga kasalanan. Because the Lord is faithful. Tayo po ay papatawarin niya kung tayo po ay handang sumuko, handang humingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen? Seal it with the prayer. Dapat nagpe-pray tayo mga kapatid. Ito po yung time natin, lalo na kung sa bahay tayo natin dito sa Saudi, wala tayong kasama, yung time natin is free. Let's pray. Ito po yung time natin para magkaroon tayo ng conversation sa Panginoon. Gawin natin na parang kinakausap natin si Lord. Huwag tayong mahiya dahil si Lord ay handang makinig. Alam niyo po ba, pag nagchismis tayo, nagmarites tayo, pareho po lalaki babae, pag nagmarites tayo sa kapwa natin, nagkwento tayo, for example, nagkwento tayo sa katabi natin, yung katabi natin maaaring sabihin doon sa chinismis mo. Tama po ba? Pero sa Panginoon, ang Diyos po, hindi po ganun. He will listen to you. Pero wag natin i-chismis yung natin. yung kaaway natin. Humingi tayo ng kapatawaran sa mga kaaway natin, sa kagalit natin. Dapat ganun yung prayer natin. Amen? Pero si Lord handang makinig. Ganun po ang Panginoon pag nagki-pray tayo. Amen? Amen. So dapat talaga seal it with prayer pag gusto nating magkaroon tayo ng Christ-centered. Next po, lead by example. Ito po, talagang napaka-importante din ito. Lead by example. Dapat tayo po mga kapatid, no, nakikita sa atin bilang parents, bilang magiging parents, bilang anak, bilang kuya, bilang ate. Napakahalaga din mga kapatid, no, na naging lead tayo ng example. At mas mahalaga kung tayo po ay Kristiyano na, no, mag-asawa tayo ng Kristiyano din. Kasi magulo talaga, no, pag yung asawa natin is hindi Kristiyano. Napakahirap. Paano maabot, no?
ang hirap po abutin. Naintindihan ko po yun na mahirap abutin, lalo na kung unbeliever yung asawa natin. Mahirap po talaga abutin. Pero let's just pray, always pray. Marahil wala po tayong time dahil malayo po tayo sa asawa natin, malayo po tayo sa mga anak natin. How can we share the word of God? How can we give the love of the Lord na natanggap natin? Paano natin maipadama sa family natin? Dapat maging lead tayo, maging example tayo. Amen? Amen. Last na po to. Amen. Share the word of God. Yun po, dapat po natin i-share. Sabi nga kanina, kaya nga kailangan nating build with word of God para malaman natin sa salita ng Panginoon. How can we share the word of God without knowing it? Amen? Paano natin malalaman na ng salvation pala ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sa pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoong Hesus, sa paghingi ng kapatawaran at paniniwala na siya ay muling nabuhay. Paano natin malalaman kung hindi tayo makikinig ng Kanyang salita, kung hindi tayo magbabasa ng Kanyang salita? Paano natin masishare ang Word of God pag hindi natin ito alam? Amen? Ngayon mga kapatid, let us all stand. Amen. Last verse po na may dalawang verse po na bibilin sa atin, no. Sabi dito sa Matthew 11:27-24, all things have been handed over to me by my Father. Ang nasasalita po dito ang Panginoong Hesus. And no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son determines to be revealed to him. Sabi dito sa Matthew 11:28, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Lahat tayo mga kapatid, no, may hinanakit, may problema. Lahat tayo, problema sa financial, problema sa kalusugan, problema sa boyfriend, problema sa girlfriend, problema sa asawa, problema sa mga anak. Lahat po ito ay nararanasan natin. If we are weary, we have burdens. Kung may flood na nararanas tayo, sabi ng Panginoon, come to me, and the Lord will give you rest. Amen. Let us close our eyes, mga